Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Openg. Nangyari po itong kwentong ito noong 30 anyos pa lamang po ako. Hanap buhay ko po noon ang pagre-repair ng mga sirang sapatos, sandals at payong. Kung saan-saan ako nakakarating ng panahong iyon dahil iniisa-isa ko talaga yung mga bahay para maghanap ng magpapaayos. Sa awa naman po ng Diyos, sa isang araw ay umaabot ng higit sa 10 ang aking mga customer. Kuya Bari, wala po akong asawa't anak kaya mag-isa lamang po ako na binubuhay ang aking sarili. Ang tanging kasama ko lang noon sa bahay ay yung alaga kong aso na kung tawagin ko po ay si Popoy. Biyernes ng hapon. Sumakto pa na Biyernes 13 noon. Marami pong nagsasabi na malas daw ang araw na iyon. Pero sa isang kagaya ko na kailangang maghanap buhay araw-araw, wala pong malas-malas. Hindi ko naman kinalimutang magdala ng proteksyon. Hindi lang para sa mga masasama ang loob, kung hindi para rin sa mga kakaibang nilalang tulad ng aswang. Madalas po kasi akong inaabot ng dilim sa daanan kaya palagi kong daladala yung botelya na may langis na kumukulo tuwing mayroong aswang sa paligid. Palagi ko rin pong dinadala ang agwa bendita na galing pa kay Padre Pilo na madalas na nagpapatahi sa akin ng sapatos. Ingatan ko raw ito at gamitin lamang kung kinakailangan. Tumuloy pa rin po ako sa paglilibot para mag-repair ng mga sirang sapatos at payong. Nang araw na iyon, doon ako napadpad sa isang baryo na may kalayuan na sa amin. Hindi ko na lang po babanggitin pa kung saang bayan ito, pero dito lang ito parting Visayas. "Payong! Sapatos! Nag-aayos po! Baka may sira po kayo dyan!" Sigaw ko habang naglalakad sa mabatong kalsada. Hindi pa naman ganoon katindi ang init ng mga oras na iyon, kaya hindi ko paramdam ang pagod sa aking paglalakad. Kasunod ko naman ang alaga kong aso. Palagi ko kasi itong kasama, Kuya Bari. Mahirap naman kung iiwanan ko ito ng mag-isa sa bahay dahil wala namang ibang magpapakain dito. Ilang sandali pa, bigla na lang tumakbo itong si Popoy. At nang sundan ko ito ng tingin, natanaw ko ang umpukan ng mga tao sa di kalayuan. Mukhang may pinagkakaguluhan. Dahil nakaharang sila doon sa mismong kalsada, lumapit na rin ako para tawagin si Popoy at alamin na rin kung ano po ang nangyari. Ganoon na lamang po ang aking pagkagimbal nang makita ang bangkay ng isang buntis sa kalsada. Karumal-dumal ang sinapit po nito. Sa itsura po ng babae, mukhang bata pa ito. Naku, wak-wak ang tiyan ng babae. Wala ni isa sa mga lamang loob nito ang natira. Naku, nadali ng aswang ang isang ito. Hindi kasi nakikinig ang mga tao rito sa baryo. Sinabihan na kasing wag nang lalabas tuwing 10 oras ng gabi, ginagawa pa rin. Ay, kawawang babae. Nadamay pa ang sanggol sa sinapupunan. Dinig kong sabi ng isang lalaki na malapit sa akin, Kuya Bari. Napaantanda ako nang makita ang kinahitnan ng babae. Tulad ng mga tao roon, wala ring ibang pumasok sa isip na kayang gumawa ng ganoon kung hindi isang aswang lamang. Posibleng isang ordinaryong tao lang din ang gumawa noon, ngunit masyado naman itong brutal. Sa unang tingin kasi,
maiisip mo talaga na isang mabangis na uri ng hayop lang ang maaaring gumawa ng ganoon. Hindi na ako nagtagal pa sa umpukan ng tao dahil matagal-tagal pa ako maglalakad sa baryo kasama ng aking aso. Hindi ako maaaring magpaabot ng gabi sa lugar na iyon dahil tiyak na malalagay din sa panganib ang aking buhay sakaling makaengkwentro nga ako ng aswang. Huminto ako sa paglalakad nang tawagin ako ng isang matandang babae. Sa tansya ko ay nasa 50 anyos na ito. At ang sabi nito'y may ipapaayos daw na sapatos at payong. Kuya Bari, pinatuloy ako ng matanda na nagpakilalang bilang si Aling Simang sa bahay nitong gawa sa sawali ang dingding. Pagpasok ko pa lang doon ay bumungad na kagad sa akin ang babaeng malaki na ang umbok ng tiyan. Nakaupo ito sa isang mahabang upuan na gawa naman sa kawayan sa maliit na sala ng bahay. Bigla na lamang pumasok sa isipan ko ang babaeng buntis na nadaanan ko kanina. Kung totoong may aswang sa baryo, tiyak na nanganganib din ang babaeng ito, lalo na't mukhang malapit na ang kabuwanan nito. Marami na itong nabaling tadyang ng payong nyo, Aling Simang. Naku, mukhang matatagalan ako dito ah. Kung pwede ho idadaan ko na lang po bukas ng umaga. Sabi ko sa matanda nang makita ang ipaaayos nito. Ganun ba? Ikaw ang bahala, basta't maayos mo lang yan. Ako na lang ang bahalang magdagdag ng bayad. Pero itong tsinelas at sapatos ng anak ko, kasi gagamitin niya ito bukas eh. Baka naman pwedeng unahin mo na ito. Sige po, wala akong problema. Gumiti ako rito at saka kinuha ang tatahiing tsinelas at sapatos. Makalipas ang ilang sandali, may narinig akong tumawag mula sa labas ng bahay. Kasabay nito ang malakas at sunod-sunod na tahol ng aso kong si Popoy. Parang boses iyon ng isang matandang babae. Itinaboy ni Aling Simang si Popoy palabas dahil halos sugurin na nga nito yung matandang babae. Lumabas na rin ako noon para pakalmahin ang alaga kong aso, ngunit patuloy pa rin ito sa kanyang pagkakahol. Hanggang sa lumapit na sa amin iyong matandang babae. Nag-angat ako ng tingin dito. Natatakpan ng mahaba at namumuti nitong buhok ang kanyang muka kaya hindi ko iyon makita. May daladala itong basket na may lamang mga kakanin at lutong ulam. Maya-maya'y hinawakan nito sa ulo si Popoy na bigla na lang tumahimik. Maang akong napatingin sa matanda, Kuya Bari. Mukhang malapit kayo sa mga aso, manang ah. Akalain mong napaamon nyo kaagad si Popoy? Sabi ko rito nang tumahimik na ang alaga ko. Umikot ito patungo sa aking likuran at saka yumupyup sa lupa na para bang takot na takot. Doon na napakunot ang aking noo. Muli akong napasulyap sa matanda, ngunit sa isang iglap lang ay nawala ito sa aking harapan. Sinundan ko na lang ito ng tingin habang papasok na doon sa bahay at nagpa siyang pumasok na rin para ituloy ang pagtatahi ng sapatos. Naabutan ko ang matanda na kausap ang buntis na anak ni Aling Simang. Inaalok nito ng mga paninda ang babae. Ngunit ang ipinagtataka ko lang, wala sa mukha ng babae ang tingin nito kung hindi doon mismo sa umbok nitong tiyan. Itago na lang po natin sa pangalang Lucy. Dala ko ang paborito mo, iha. Nakangising sabi ng matandang babae. Ibabalik ko na sana ang tingin ko sa tinatahing sapatos
nang may maamoy akong kakaiba. Sininghot-singhot ko pa nga iyon para makasiguro. At saka hinanap kung saan nagmumula iyong kakaibang amoy. Halos malukot ang mukha ko nang muling mapatingin sa tinapay na nilalako ng matanda. Sarap na sarap naman si Lucy na kumagat sa tinapay. Sa itsura po ng babae, tila nalipasan na ito ng gutom. Kahit kasi ang katas ng palaman na tumutulo sa gilid ng tinapay ay hindi nakaligtas kay Lucy. Ngunit ilang sandali pa, may napansin akong kakaiba mula roon sa tinapay na kinakain ni Lucy. Naghahalo ang kulay pula at itim na sarsa mula roon sa palaman ng tinapay. Hindi ko na napigilan pang magtanong doon sa matanda. Manang, ano po yung palaman ng tinapay niyo? Lumingon sa akin ang matanda. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang ako nitong tinignan ng masama. Bakit? Bibili ka ba? Ngumiti ako sa matanda. Kahit na sa kaloob-looban ko ay napipilitan lamang ako na gawin iyon. Bibili ho sana. Mahinang tumawa ang matanda. Hindi ko ipinagbibili sa iba itong pandikarni ko, iho. Si Lucy lamang ang dinadalhan ko nito. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Tumango-tango naman si Lucy sa sinabi ng matanda at saka ipinagmalaki pa kung gaano kasarap daw iyong hawak na tinapay. Pan de karne. Tama nga ang hinala ko. Karne ang palaman ng tinapay. Pero bakit kaya ganoon? Parang iba ang amoy. Mabaho. Hindi ko sigurado kung sa tinapay nga ba talaga nagmumula ang amoy na iyon o doon mismo sa matandang naglalako ng kakanin. Tumayo ako noon upang kunwari sisilipin kung ano pa ang iba nitong tinda, ngunit ang atensyon ko ay napako sa mga mata ng matanda. Nanigas ako sa aking kinatatayuan sa aking napagtanto. Yung refleksyon ko sa mga mata nito'y nakabaliktad. May problema ba tayo, iho? Tanong ng matanda sa kalmado ngunit magaspang nitong boses na siyang nagpabalik sa akin sa wisyo. Nakabawi din naman ako kaagad sa aking reaksyon at nagpa siyang magpanggap na lamang na wala akong napansin. Mahirap na kung basta ko na lamang pagbibintangan ang matandang yun. Baka kasi dala lang din iyon ng pagod ko sa paglalakad kanina. Dumampot ako ng isang balot na lutong ulam. Ang pinili ko po yung bopis. Mukha naman itong masarap pero ewan ko ba at hindi man lang ako natakam doon. Magkano ho ang isang balot? Tanong ko sa matanda. Pigil na pigil ko noon ang panginginig ng aking boses. 10 piso. Masungit na sagot nito sa akin. Kaagad naman akong dumukot ng 10 piso sa aking bulsa at saka ito iniabot sa matanda. Yung binili ko namang ulam ay isinilid ko na sa daladala kong lagayan ng mga gamit sa pagtatahi. Wala naman talaga akong balak na kainin yun pero may nais akong makumpirma. Noong makalis yung matanda, napansin ko ang panlalata ni Lucy
matapos maubos iyong 3 pan de karne. Inabutan pa ito ni Aling Simang ng isang basong tubig pero tinabig lang ito ng anak. Matapos kong tahiin ang tsinelas at sapatos, nagpaalam na rin ako sa matanda at nangakong idadaan na lang bukas iyong ipinapaayos niyang payong. Paglabas ko ng bakuran, hindi ko na nasilayan iyong matandang naglalako ng kakanin. Bandang hapon na noon nang magpasya akong umuwi. Ngunit habang naglalakad ako sa daan, napansin ko yung matandang naglalako ng kakanin na pasilip-silip sa bakuran ni na Aling Simang. May kalayuan pa nga ako roon pero malinaw sa akin kung sino ang naroon. Noon ko lang naalala ang langis na aking daladala. Kinuha ko ito mula sa bitbit na bayong at saka tinignan habang naglalakad papalapit sa bakuran ni na Aling Simang. Biglang nagtayuan ang mga balahibo ko sa braso nang unti-unting kumulo ang langis sa botelya. Mabagal lang ito noong una hanggang sa bumilis ang pagkulo. At ng pagkakataong iyon, Kuya Bari, ilang hakbang na lang ang layo ko sa matanda. Huwag na ho kayong magpanggap. Alam ko na kung anong pakay nyo rito. Tapang-tapangan kong sabi sa matanda. Kinuha ko ang botelya at ipinakita rito. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha nito na agad din namang napalitan ng matinding galit. Nalukot ang mukha ng matanda at nanlisik ang kanyang mga mata habang nakatingin ito sa akin. Sa klase ng tingin nito'y tila lalamunin ako ng buhay. Huwag kang makialam! Pagsisisihan mo rin ito, bata! Pabulong na sabi ng matanda. Akmang tatapikin ako nito sa balikat nang maagapan ko iyon. Mariin kong hinawakan ang braso nito ngunit hindi ko inaasahan ang lakas niya. Muntik na sana akong mabuwal sa lupa kung hindi lang ito sinugod ng aso kong si Popoy. Nagtagisan kami ng matatalim na tingin. Ngunit agad din iyong nahinto nang marinig ko ang sigaw mula sa bahay ni Aling Simang. Humihingi ito ng tulong. Agad kong nabitawan ang braso ng matanda at patakbong pumasok sa bakuran. Dala ang aking bayong. Hindi ko na alam ng mga oras na iyon kung sumunod sa akin ang aso kong si Popoy. Pagpasok ko sa bahay ni Aling Simang, namutla ako nang makita si Lucy na nakalupasay sa sahig at puno ng dugo ang ibaba ng suot nitong bestida. Aling Simang, ano hong nangyari? May kilala ba kayong manggagamot dito? Tawagin nyo. Nataranta naman si Aling Simang. Nagtatalo ang isipan nito kung uunahin bang daluhan ang anak o sundin ang sinabi ko rito. Aling Simang, wala na hong oras. Inaswang po ang anak nyo at kung hindi pa kayo kikilos ay mamamatay po ang sanggol sa sinapupunan niya. Ako na munang bahala dito. Sige na po. Sunod-sunod na tumango si Aling Simang at nagmamadali ng lumabas para puntahan ang kilala nitong manggagamot. Inalalayan ko naman si Lucy sa mahabang upuan doon at binantayan hanggang sa makabalik ang ina nito. Makalipas ang ilang sandali, nakabalik na rin si Aling Simang kasama ang isang matandang babae na puno ng tattoo ang katawan. May suot din itong kwintas na gawa sa iba't ibang klase ng buto at sa dulo nito ay may maliit na medalyon. Saka pa lang ako nakahinga ng maluwag dahil natitiyak kong legit na manggagamot ang nakuha ni Aling Simang. Sa awa ng Diyos,
hindi natuluyan ang sanggol sa sinapupunan ni Lucy. Mabuti na raw na naagapan pa ito bago tuluyang lumaganap ang dilim sa paligid. Tama raw ang hinala ko na inaaswang ang babae. At noong banggitin ko iyong matandang nagtitinda ng kakanin, halos hindi makapaniwala si Aling Simang. Wala raw siya kasing kaalam-alam na aswang na ang pinatuloy nila sa bahay. Ang tinapay na may palamang karne, iyon daw ang kasangkapan ng aswang na iyon upang lasunin si Lucy at tuluyang makuha ang sanggol sa sinapupunan nito. Noon ko naalala ang lutong ulam na binili ko sa matanda. Agad-agad kong kinuha ito sa lagayan ng panahi. Sabay-sabay kaming nagtakip ng ilong at bibig nang biglang umalingasaw ang nabubulok na amoy mula roon. Yung ulam na binili ko sa matanda, puno ng maiitim na uod na nagtatalunan mula roon sa nabubulok na bopis. Nabitiwan ko ang supot. Agad na pumasok sa isipan ko ang alaga kong si Popoy na sumugod kanina doon sa matanda. Napatakbo ako palabas upang hanapin ang aking alaga. "Popoy! Popoy, nasan ka?" Paulit-ulit kong sigaw, ngunit ni anino ng aking alaga ay hindi ko nasilayan. Nanlumo akong napasandal sa bakod ni na Aling Simang. Madilim na ng mga oras na iyon at delikado na kung ipagpapatuloy ko pa ang paghahanap, lalo na't tiyak na naroon pa sa baryo ang umaswang kay Lucy. Babalik na sana ako sa loob ng bahay nang makarinig ako ng sunod-sunod na tahol. Agad na lumiwanag ang mukha ko nang matanaw si Popoy na iika-ikang tumatakbo papalapit sa akin. Hindi ko mapigilang mahabag sa kinahinatnan nito. May punit ang kaliwang tenga ni Popoy at may malalaking sugat din ito sa katawan. Ang kanang paa naman nito ay mukhang napuruhan din sa ginawa nitong pagsugod sa matandang aswang kanina. Pinagtiyagaan kong gamutin ang mga sugat ng aso ko. Nag-alok din ng tulong ang matandang manggagamot dahil may kaunti rin itong kaalaman sa panggagamot sa hayop. Nangako rin ito na hahanapin ang matandang umaswang kay Lucy. Laking pasasalamat naman noon sa akin ni Aling Simang dahil sa nagawa kong tulong para sa kanilang mag-ina at sa magiging apo nito. Ilang taon na ang nakalipas, pero sariwa pa rin sa alaala ko ang pangyayaring iyon, Kuya Bari. Sa ngayon, wala na akong balita sa baryong iyon, maging doon sa mag-inang natulungan ko. Nagpasya na kasi akong umuwi dito sa tiyahin ko sa Bohol. Mas tahimik at malayo sa panganib na dulot ng aswang. Isang pangyayaring hindi ko po malimutan na ako po ay nakaengkwentro ng isang totoong aswang. Isang kakaibang nilalang na nagpanggap na tindera ng kakanin at ng pan de karne. Hanggang dito na lang po itong kwento ko, Kuya Bari. Salamat po sa pagpapaunlak. God bless po sa inyong YouTube channel at sa inyong mga tagapakinig. Sana po ay marami pa kayong maibahaging kwento sa aming lahat. Lubos na gumagalang, Openg. Magandang araw po mga kasundo. Ito po si Kuya Bari. Bago ko po simulan ang kwento ay gusto ko lang pong i-announce na meron pong shoutout pagkatapos po ng kwentong ito. Narito na po ang kwento.
Naniniwala ba kayo na walang sikretong hindi nabubunyag? Sinasabing hindi mo lubusang makikilala ang isang tao kung hindi mo ito makakasama ng matagal. Magandang araw po, Kuya Bari. Ganoon din sa mga kasundo na walang sawang nakikinig at sumusuporta sa inyong YouTube channel. Kuya Bari, ako nga po pala si Owen. 45 taong gulang at kasalukuyang nakatira dito ngayon sa Negros Occidental. Ang kwentong aking ibabahagi po ngayon ay patungkol sa totoong karanasan ni Lola Estela noong siya po ay dalaga pa lamang. Nagkaroon daw siya ng kinakasamang aswang na naglihim ng tunay na pagkatao upang matipuhan o masuklian ni Lola ng pagmamahal ang inaalok nitong pag-ibig. Taong 1960, sa bayan namin dito sa Negros Occidental ay laganap po talaga ang aswang. Tahimik lamang ang mga ito na nakikisalamuha sa mga tao, lalo na kung umaga. Sa pagkalat naman ng dilim ay sindak ang siyang namumutawi. Ang bawat tahanan ay kakikitaan mo ng mga asin na nakapalibot sa paligid at may mga bawang na nakasabit pa sa mga bintana at pintuan. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, ay liblib pa ang mga lugar at hindi pa gaano karami ang mga taong naninirahan dito. Maraming mga aswang ang dumadapo sa mga bubungan at walang awang pumapatay ng mga taong walang kalaban-laban, lalo na yaong mga taong naaabutan sa daan kung lulukob na ang kadiliman. Noon po ay nagkalat ang mga albularyo rito sa aming lugar na siyang nagiging sandigan ng mga tao. Sila po kasi ang may mga malalalim na kaalaman patungkol po sa mga lihim ng karunungan. Alam din nila kung tunay na tao ba o aswang ang kanilang nakakasalamuha. Isang araw, habang abala na nangangahoy si Lola Estela sa gubat, ay may estrangherong tunog siyang narinig. Ito ay isang dumadaing na lalaki na nasa pakiwari niya ay nahihirapan ito. Sinundan niya po ang boses nun habang nakataas ang kanyang daladalang itak. Handa niya itong itaga kung isang panganib man ang kanyang masusumpungan. Napansin niyang tila naroon sa loob ng nakaukang malaking ugat ng puno ang pinanggagalingan ng tunog na iyon. Mistulang kuweba ang butas na iyon na napakadilim sa loob. Kinabahan si Lola dahil baka may isang mabangis na hayop ang lalabas mula roon. Naglakas pa rin ng loob si Lola na silipin ang butas na iyon hanggang sa napaatras na lamang siya at napaupo sa lupa dahil may nakita siyang mga nagbabagang mata na nakatingin sa kanya. Agad na tumayo si Lola at nagsumigaw dahil sa labis na takot at binalak niya pa ang kumaripas sana ng takbo. Ngunit kinapitan ng kung sinong naroroon sa butas ang kanyang mga paa, kaya muling napasubsob si Lola sa mga dahon. Nagpumadyak siya upang mabitiwan ang kanyang binti, ngunit malakas ang pagkakakapit sa kanya. Noong tignan ni Lola kung sino o ano ang humatak sa kanyang paa, ay mas lalong natuliro ito dahil nasilayang niyang duguan ang kamay na nakahawak sa kanya. Maya-maya lang ay lumabas mula roon sa madilim na butas ang isang sugatang lalaki. Humihingi ito ng tulong at halos ay mawala na ito ng malay. Dahil sa likas sa aking lola ang pagiging maawain
ay kaagad niyang tinulungan ang lalaking iyon. Kinalimutan niya muna ang kanyang takot. Pinunit ni Lola ang laylayan ng kanyang palda at itinali niya ang tela sa itaas na bahagi ng malaking sugat ng lalaking ito. Bakit ka puro kalmot at sugat? Napakawalang hiya naman ng taong gumawa sa iyo niyan. Nauutal na tanong at usal ni Lola sa lalaki. Pansin niya kasing hindi normal ang mga natamong sugat ng lalaking iyon. Binugbog ako. Binugbog ako ng mga lalaking nakasalubong ko. Tugon naman ng lalaki at nagpakilala kay Lola sa pangalang Didong. Kuya Bari, si Didong ay mukha naman daw na mabait at matikas ang pangangatawan. Matangos ang ilong nito, ngunit walang guhit o walang parang kanal ang pagitan ng kanyang ilong at ng kanyang labi. Ganun pa man, ay hindi pa rin maikakaila ang nakakabighani nitong karisma. Sa pagkakataong iyon, nagpakilala na rin si Lola Estela ng kanyang sarili sa lalaking iyon. Napagpasyahan ni Lola na akayin si Didong pauwi sa kanilang bahay upang alagaan at ipagamot sa albularyo niyang ama. Imbis na kahoy ang dala, ay isang lalaki ang kanyang naiuwi. Hindi naman po napagalitan si Lola Estela ng kanyang ina. Bagkus ay sinalubong pa siya nito at tinulungan akayin ang sugatang lalaki. Nay, tay, tulong po, tulungan niyo ko. Tawag ni Lola sa kanyang magulang habang paika-ika siyang naroroon sa labas. Agad naman siyang nakita ng kanyang nanay kung kaya ay tinulungan siya nitong akayin ang akay-akay niyang lalaki. Sino ba ang lalaking ito at ano ang nangyari sa kanya? Tarantang tanong ng ina ni Lola habang tinutulungan nitong akayin ang lalaki. Nakita ko po siya doon sa gubat. Nandyan po ba si tatay para tulungan niya tayong magamot ang lalaking ito? Sambit at tanong naman ni Lola. Naroon siya sa loob, nagpapahinga. Hindi na nila inabala pa ang albularyong tatay ni Lola. Patuloy nilang dinala si Didong patungo sana sa loob ng bahay, ngunit pinigilan sila ni Didong sa paghakbang. Nakatitig siya sa bawang na nakasabit sa pintuan ng bahay nila Lola. Takot na takot ang ekspresyon ng mukha nito na warig bang nanghihina. Aswang ang lalaki niyan. Bitiwan niyo ang halimaw na yan. Biglang lumabas sa pintuan ang ama ni Lola. Bit-bit ang isang botelya ng langis. Kumukulo ang langis na nangangahulugang may aswang na malapit sa kanila. Dahil doon ay agad na bumitaw ang nanay ni Lola sa lalaki habang si Lola naman ay nanatili pa ring akay-akay si Didong. Tay, kailangan niya ng tulong natin. Hindi po siya aswang. Giit naman ni Lola. Lumapit sa kanila ang tatay nito, bit-bit ang bote ng lanang walang humpay na kumukulo. Nang mas lumapit pa ang albularyo kay Didong, ay mas bumilis ang pagkulo ng lanang nasa loob ng bote. Nanlaki ang mga mata ng tatay ni Lola at masama nitong tiningnan si Didong. Bakas sa mukha ni Didong ang pagkabalisa. Nanghihina man siya, ngunit pinilit niya pa rin ang makatindig ng maayos at paika-ikang tumakbo papalayo kina Lola. Nagtalo si Lola at ang kanyang ama. Iginigiit ni Lola na hindi aswang si Didong. Kahit anong pangungumbinsi man ang gawin ng albularyong tatay ni Lola, ay hindi pa rin naniniwala
si Lola Estela na talagang aswang itong si Didong. Tay naman, kung aswang man siya, di sana'y kanina pa niya ako pinatay at kinain ang laman loob ko, di ba? Depensa ni Lola. Namulat kasi siya sa akalang masasama ang lahat ng aswang. At dahil nga sa may katigasan ang ulo ni Lola, ay hinayaan na lamang siya ng kanyang ama sa mga gusto niyang paniwalaan. Dumating ang pagkakataon na ginabi na ng uwi itong si Lola galing sa kanyang mga kaibigan. Habang tinatahak niya ang makipot na daang pumapagitna sa kagubatan, ay napansin niyang may kung anong sumusunod sa kanya. Ang mga sanga ng puno ay naglalawiswisan at kung minsan ay kumakaluskos ang mga dahon sa gilid ng kanyang dinadaanan. Wari bang may kung sino ang sumusunod sa kanya? Nagmasid si Lola sa kanyang paligid. Huminto siya sa paglalakad na siyang ikinatigil din ng mga kaluskos. Lumingon si Lola Estela sa kanyang likuran at inilibot ang kanyang tingin. Noong mapansing wala namang kakaiba, ay doon na niya binilisan ang kanyang paglalakad at kalaunan ay tumakbo na. Hindi pa man nakakalayo ay isang kakaibang nilalang ang tumalon mula sa puno at humarang sa daraanan ni Lola. Kulay itim ito at ang katawan ay puro balahibo. Ang mata ng nilalang na iyon ay kulay pula habang nanlilisik na nakatingin kay Lola. Mahahaba din ang kuko ng nilalang na iyon habang ang mga ngipin ay tila pangil na mahahaba rin. Waring gutom na ito at nagnanais na masakmal si Lola. Tulong! Tulong, may aswang! Walang ibang nagawa si Lola kung hindi ang sumigaw at tumingi na lang ng tulong. Noong akma ng susunggab sa kanya ang aswang, ay napapikit na lamang si Lola at inakalang iyon na ang magiging katapusan ng kanyang buhay. Mabuti na lang at may isang lalaki ang biglang sumuntok ng napakalakas sa nakakakilabot na mukha ng nilalang na iyon. Wag na wag mo siyang sasaktan! Sambit ng lalaki na tila pamilyar kay Lola ang tinig. Nang dahil sa liwanag ng buwan, ay nasilayan ni Lola ang wangis ng lalaking iyon at doon niya nakumpirmang si Didong ang lalaking nagsalba sa kanyang buhay. Lubos ang paghanga ni Lola kay Didong habang patuloy itong nakikipaglaban sa aswang. Sa kahuli-hulihan ay si Didong ang nagwagi sa laban habang ang aswang naman ay hinang-hina na tumakas na. Labis at walang humpay na pagpapasalamat ang ipinaramdam ni Lola kay Didong at ginawaran niya pa ito ng isang halik sa pisngi. Upang matiyak na ligtas na makakauwi si Lola ay pasikreto raw na inihatid ni Didong itong si Lola. Noong makarating sa bahay ni na Lola ay hindi na nagawang magpakita pa ni Didong sa mga magulang ni Lola dahil baka magkagulo lamang. Dahil sa pangyayaring iyon, mabilis na nahulog at nagtiwala si Lola kay Didong. Buo ang paniniwala ni Lola na hindi aswang si Didong dahil nakita niya ito kung papaano nakipaglaban. Nasaan yung tao si Didong nang nakipaglaban ito sa isang aswang, kaya naniniwala si Lola Estela na hindi siya nagkakamali sa kanyang akala. Naging madalas ang paglabas ni Lola kahit gabi na. Tinatakasan niya ang kanyang mga magulang. Dumadaan siya sa bintana ng kanyang kwarto habang si Didong naman ay nakaabang at hinihintay siya sa ibaba.
Ang buong akala ng mga magulang ni Lola ay naroroong natutulog lamang ito sa loob ng kanyang silid. Wala silang kaalam-alam na halos gabi-gabing lumalabas si Lola ay kasama niya itong si Didong. Nawala ang takot ni Lola sa mga aswang. Simula kasi nang nakilala niya si Didong ay parang kinatakutan na rin siya ng mga nilalang at mga aswang. Pakiramdam tuloy ni Lola ay nahanap na niya ang lalaking handa siyang ipagtanggol sa lahat ng oras. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Stella, may sasabihin sana ako sa iyo. Mahal kita. Mas nahuhumaling ako sa iyo higit pa sa mga dugo at laman ng tao. Turan ni Didong. Nagulat naman si Lola sa kanyang narinig. Anong ibig mong sabihin? Nagugulumihan ang tanong ni Lola. Ang ibig kong sabihin ay mahal na mahal kita. Ikaw lang ang laman ng puso ko at palagi kitang ipagtatanggol. Ikamamatay ko man at ikaubos ng aking dugo. Muling wika naman ni Didong. Napahalakhak na lamang si Lola sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahang marunong ding palang magbitaw ng mga ganoong linya ang lalaking iyon. Didong, mahal din kita. Sagot naman ni Lola Estela. Ang pangyayaring iyon ay nasundan sa paglapat ng kanilang mga labi. Nang gabi ring iyon ay naging ganap na magkasintahan na ang dalawa. Ngunit hindi rin nagtagal, nalaman ng ina at ama ni Lola ang mga lihim na ginagawa nito tuwing gabi. Nag-init ang ulo ng kanyang ama nang mapag-alaman nitong nakikipagkaibigan si Lola sa isang aswang. Labis ang kanilang pag-aalala dahil baka isang araw ay bigla na lang saktan ng aswang si Lola Estela at gawing pagkain nito. Ano ba naman? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na layuan mo ang lalaking iyon dahil isa siyang aswang? Matagal na akong nakatira dito sa lugar natin at alam ko ang pagkakaiba ng aswang at tao. Singhal ng tatay ni Lola. Dahil doon at sa sobrang galit ay pinagbawalan nito si Lola na lumabas, lalong-lalo na kapag gabi. Dahil doon, nalungkot si Lola at nangulila kay Didong. Simula nang hindi nakakalabas si Lola ay palagi nang inaaswang ang kanilang bahay. Halos gabi-gabi ay napapansin nila na may aswang na bumibisita sa kanilang bubungan. Kung minsan pa nga ay nangangatok ito ng bintana at pintuan. Noong una ay pinagbuksan ni Lola ang katok sa kanyang bintana sa pag-aakalang si Didong iyon. Ngunit nagulat siya dahil isang aswang pala iyon. Sa kagustuhan na mailigtas ang kanyang sarili ay nagawa niyang mahiwa ng kutsilyo ang mukha ng aswang na iyon. Takot na takot si Lola ng mga sandaling iyon. Isang umaga ay pinayagan na rin si Lola na lumabas sa kanilang bahay. Ngunit tuwing may liwanag lamang ng araw sa labas. Sinamantala ni Lola ang pagkakataong iyon upang hanapin si Didong. Ngunit hindi na niya ito mahanap. Hindi niya alam kung bakit hindi na niya nakikita si Didong sa kanilang lugar tuwing umaga. Kung kaya't mas nalungkot si Lola
at inisip niya na baka tuluyan na siyang kinalimutan ni Didong. Halos gabi-gabi na kung umiyak si Lola dahil sa pangungulila sa taong minahal niya. Humihinto lamang siya sa pag-iyak tuwing gabi kapag may aswang na bumibisita sa kanilang bahay. Hindi na sila gaano na nakakatulog tuwing gabi dahil naging paboritong pasyalan na yata ng mga aswang ang kanilang bahay. Nagtataka na rin ang albularyong ama ni Lola kung bakit tila nawiwili ang aswang na nagpapabalik-balik sa kanilang bahay. Isang gabi ay naglakas ng loob na lumabas ang tatay ni Lola at hinamon niya ng patayan ang aswang. Ayon kay Lola ay may anting-anting daw ang tatay niya kaya hindi ito malapitan ng mga aswang. Hanggang sa dumating ang pinakahihintay na araw ni Lola. May kung sino ang bumato sa kanyang bintana. Nang silipin niya iyon mula sa maliit na siwang ay nakita niyang iyon ay si Didong. Nanumbalik naman ang saya ni Lola at labis siyang nanabik na mayakap ang kanyang kasintahan. Nang gabing iyon ay napagpasyahan nila ang magtanan at magpakalayo-layo na. Walang pag-aalinlangan na sumama si Lola kay Didong. Tumira sila sa loob ng liblib na kagubatan at doon ay masaya silang namuhay. Noong una ay naging maayos ang kanilang pagsasama. Ngunit nang tumagal ay nagkakaroon na si Lola ng hinala. Napansin niya kasing walang asin at bawang sa bahay ni Didong. Kaya kung magluluto daw si Lola ay hindi malasa ang kanilang nauulam. Gustong-gusto daw ni Didong ang mga matatabang na pagkain samantalang si Lola ay hindi na nakakakain ng maayos. Sinabi na ni Lola kay Didong ang problemang iyon, ngunit nagagalit lamang sa kanya si Didong kapag binabanggit ni Lola iyon. Didong, bakit ba kasi ayaw mong bumili ako ng asin at bawang doon sa palengke? Tanong ni Lola kay Didong. Hindi pwede. Allergic ako sa mga ganoong sangkap. Gusto mo ba akong mamatay? Tugon naman ni Didong at pilit nitong inililihis ang usapan. Paano na kung aswangin tayo dito? Wala tayong pangontra. Usal ni Lola, ngunit pinagtawanan lamang siya ni Didong. Ikaw naman, para namang di mo ako kilala. Nakalimutan mo bang ako ang nagdikta sa iyo noong may aswang na umatake sa iyo? Wika ni Didong. Naalala ni Lola na kaya nga pala ni Didong ang makipaglaban sa mga aswang kaya hindi ito nangangamba sa mga nilalang na iyon. Isang gabi, inabutan na si Lola ng dilim bago siya makauwi sa kanilang bahay. Nang marating niya ang tirahan nila ni Didong ay nagtaka si Lola kung bakit patay ang ilaw ng kanilang bahay. Buong akala ni Lola ay wala si Didong sa loob at baka umalis muna ito, kaya naman ay nagpatuloy na lamang si Lola sa paghakbang papasok. Noong buksan na niya ang pintuan, bumungad sa kanya ang hubot-hubad na si Didong. Nakaluhod ito habang tila may kung anong dinadasalan sa kanyang harapan. Isang langis na umuusok ang inaamoy ni Didong habang ang katawan nito ay pawis na pawis. Marahang humakbang si Lola palapit sa kanyang kasintahan. Akma na sana niyang hahawakan ang balikat ni Didong, ngunit agad na nagpalit ng anyo si Didong bilang isang aswang at tumalon sa bintana. Nanlaki naman ang mga mata ni Lola at nagulat siya sa kanyang nasaksihan. Hindi niya akalain na aswang din pala ang kanyang kasintahan na si Didong.
Bumilis na ang pagtibok ng puso ni Lola at nung mga oras na iyon, Kuya Bari, ay hindi na daw niya alam ang kanyang gagawin. Nabitiwan niya ang supot na pinaglalagyan ng kanyang mga pinamili sa palengke. Agad na kinuha ni Lola ang gasera at lumabas siya sa bahay upang sana ay umuwi na pabalik sa kanyang mga magulang. Labis na nagsisisi si Lola dahil sinuway niya ang kanyang ama. Noong tinatahak na ni Lola ang daan, ay isang aswang ulit ang biglang humarang sa kanya. Muli ay dumating na naman si Didong at kinalaban nito ang isang aswang. Pinababalik ni Didong si Lola sa loob ng kanilang bahay dahil ligtas doon at agad namang tinalima ni Lola ang utos ng kasintahan. Aray! Napadaing si Didong dahil kinagat ito ng aswang sa kanyang liig. Nang mga oras na iyon ay mukhang talo si Didong at higit na mas malakas sa kanya ang aswang na iyon. Didong, pagpalit ka na ng anyo! Sigaw na utos ni Lola. Nagkatitigan sila ni Didong at hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Didong at nagpalit ito ng anyo bilang isang aswang. Sa pagkakataong iyon ay mas lalong lumakas si Didong at nagawa niyang magapi ang aswang na kumagat sa kanya. Ngunit isang aswang pa mula sa itaas ng kahoy ang biglang sumunggab kay Didong. Sa bilis ng galaw at lakas ng pandinig ay nagawa ni Didong na salagin ang matalim na kuko ng aswang gamit ang kuko niya rin. Mainit na naglaban ang dalawa. Sa sobrang galit ni Didong ay nagawa nitong ilagan ang lahat ng atake ng aswang na kalaban niya. Hindi man lang siya nasugatan samantalang ang kanyang kalaban ay marahan ng nanghihina. Puro sugat na rin ang isang aswang. Kalaunan ay napatay rin ni Didong ang aswang na iyon. Talagang gulat na gulat si Lola sa kanyang nasaksihan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa dahil nanalo si Didong sa labanan ng mga aswang o dapat ba siyang malungkot dahil nakumpirma niyang isang aswang ang lalaking kanyang iniibig. Noong mapatay ni Didong ang mga kalaban, ay agad naman itong tumais kay Lola at nagpalit ng anyo bilang isang tao. Bahagyang napaatras si Lola sa sandaling iyon sapagkat natatakot siya na baka saktan siya ni Didong. Kanina pa kita hinihintay. Mabuti nakauwi ka na. Bahalak pa sana kitang sundan sa pamilihan upang tiyakin na ligtas kang makakauwi pabalik sa atin. Hingal na wika ni Didong. Nakatingin lamang sa kanya si Lola at walang kakibu-kibu. Balisa pa rin Kuya Bari si Lola ng mga sandaling iyon. Natatakot siya kay Didong dahil nalaman niyang hindi iyon normal na tao. Nalaman ni Lola na susunduin pala sana siya ni Didong kaya ito nagpalit ng anyo at tumalon sa bintana. Ngayon alam mo na ang itinatago kong lihim. Patawarin mo sana ako. Malaya ka na, Stella. Malaya ka nang pumili. Umalis ka na kung gusto mo nang makipaghiwalay sa akin. Karagdagang usal ni Didong kay Lola. Hindi inakala ni Lola na talagang tapat ang pagmamahal ni Didong sa kanya. Nagsinungaling ka sa akin. Nauutal na sambit naman ni Lola. Nanginginig ang boses nito, dala ng pinaghalo-halong takot at lungkot. Patawad. Itinago ko ang tunay kong pagkatao dahil alam kong hindi mo ako magugustuhan kapag nalaman mo kung sino talaga ako.
Kung noong una pa lang ay naging tapat na ako sa iyo, paniguradong hindi mo ako pagkakatiwalaan at panigurado ko rin na matatakot ka sa akin. Stella, natatakot ako na baka hindi mo ako mahalin pabalik. Usal ni Didong, subalit umiling-iling lamang si Lola. Dahil sa tagpong iyon, ay hindi nagawa ni Lola na tanggapin ang tunay na pagkatao ni Didong. Iniwan niya ang kanyang kasintahang aswang at nagpa siyang bumalik na lamang sa mga magulang nito. Stella, tawag ni Didong habang naglalakad na si Lola palayo sa kanya. Huminto lamang si Lola, ngunit hindi niya na ito nilingon pa. Stella, mahal, tandaan mo na mananatili kitang mamahalin kahit aswang ako. Mananatiling gagabayan kita mula sa kadiliman at kahit saan ka man magpunta, ililigtas kita kapag ka nalagay ka sa panganib. Iyon na ang mga huling narinig ni Lola mula sa kanyang kasintahang aswang na si Didong. At pagkatapos noon ay nagpatuloy na si Lola sa kanyang paglalakad pauwi sa kanilang bahay. Simula noon ay wala ng aswang na umaaligid-aligid pa kay Lola sapagkat pinaniniwala ang binabantayan pa rin siya ni Didong. Lumipas ang mahabang panahon. Dahil na rin sa katandaan ng aking Lola Stella ay nagpaalam na ito sa mundo. Ngunit may isang lalaki na hindi namin kakilala ang nagtungo sa lamay ni Lola noon, isang gabi bago ang kanyang libing. Hinihinala naming si Didong iyon na walang sawa pa ring ginagabayan ang aking Lola Stella hanggang sa dulo ng kanyang buhay, hanggang sa kamatayan nito. Ang lalaking ito, Kuya Bari, ay saglit lang na sumilip sa kabaong ni Lola. Matapos nitong yumuko ay hindi na ito nagpaalam at umalis na kaagad. Wala namang naglakas loob na lumapit sa kanya. Kuya Bari, mabuti na lamang at naikwento ito sa akin ng aking Lola Stella bago pa siya yumao. Isang tunay na pag-ibig ang kanyang pinanindigan noong siya ay nabubuhay pa lamang. Hindi na rin siya nag-asawa pa. Isa lang talaga ang taong pinili niya. Habang kinikwento nga ito ni Lola, napapaluhang napapangiti pa rin siya. Isang tunay na pagmamahalan at isang pag-ibig sa isang aswang. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel sa mga darating na araw. God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon. Lubos na gumagalang, Owen. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.